MMDA, ang talagang head ng ahensya ay ang MMDA chairman. In fact, ang rank ng MMDA chairman ay cabinet secretary. At ang GM at deputy chairman, ang kanilang rank ay undersecretary. So, doon pa lang makikita na ang head talaga ay ang chairman. Pero again, ang general manager kasi sa aming magiging setup, ang general manager will handle all the operational matters. Siya ang magkakaroon ng direct control doon under the supervision para ng MMDA chairman. So I can focus more on the administrative aspect, planning aspect, and pero so far as implementation and day-to-day operations ng ahensya, i-delegate na natin yan kay GM Torre. Sabay-sabay natin gagawin. May mga focus, syempre. Sa ngayon, ang focus natin, yung traffic, dahil perennial naman yan, ang baha, ang solid waste management. So, lahat ng yan, sabay-sabay, pwedeng gawin yan sabay-sabay kasi kompleto naman ang tao natin. Pero alam mo mataas ang expectations sa'yo as the former PNP chief. Eh, wala naman nagsabi yata. Wala naman survey. Walang survey. Sige lang. Bakit nga ba MMDA, Chief? Well, this is another era of public service. Kumbaga, ako naman ang pagtingin ko sa sarili ko, I'm a government public servant. I am a presidential appointee. Ang tingin ko naman sa buong makinarya ng gobyerno ay isang malaking team. Kumbaga sa basketball, hindi naman araw-araw sabihin ng coach, forward ka or itong role mo. Bigay ko na yung pagkakataon sa kanya para ma-discuss din lahat ito, yung aming mga pinag-usapan. At matanong niyo siya mamaya regard ng mga clarificatory questions regarding yung magiging functions niya dito po sa Metro Manila Development Authority. Jim? Thank you, Chairman Attorney Don Artes. Kasama pala natin si Yusik. Please kasatuhan ng ating Deputy Chairman. To Deputy Chairman Prisco Sanawan, sir. Members of the media, magandang umaga sa inyo lahat. Morning, sir. Thank you very much, Chairman Don, for the warm welcome. Anyway, nasabi na ni Chairman ang background ng aming mga gagawin dito at ang magiging